Ang susunod naman po nating tagapagsalita ay ang bunsong anak ng ating dating alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo tigit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataang walang masisilungan ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Your Best Choice, ang liwanag ng Maynila, ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza. Gabi na ba? Gabi na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na kasing laki at kasing galing ng kaagapay. Kaya nakakatuwa dahil dito sa Maynila, magkakasama na ang mga malalaking organisasyon. Ang kaagapay, Kababaihan ng Maynila at ang Kabaka. Ibig sabihin yan, alam na natin lahat na ang sigaw ng mga Manilenyo, gusto nyo na muli makakuha ng isang gobyerno na mabilis kumilos na alam yung aalagaan kayo. Pero alam nyo, sa totoo lang, bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun na isang katuparan. May ibang plano ang Panginoon sa akin. Kaya ipinangako ko sa Kanya, kung saan man niya ako dadalhin, bibitbitin ko na lang doon ang puso ng misyonaryo. Kaya 7 years ago, nung ako po ay naging isang broadcast journalist sa television, ginawa kong misyon na kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa totoo lang, kahit ano pala ang isigaw natin, dahil paglibot ko dito sa Maynila, pati sa distrito ninyo, nalaman ko, marami palang may hinaing na kaya namang masolusyonan ng gobyerno. Ngunit kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Kaya nung tinanong niya ako kung maaari niya ako maging katambal bilang vice-alkalde, ang naisip ko, kung buong buhay ko, ginamit ko lang ang aking puso at ang aking boses para marinig ang hinaing ng ating mga kababayan, ngayon may magagawa na rin ako. Kaya ako nandito sa inyong harapan, sa totoo lang. Dahil sa paglibot ko dito sa ating bansa at lalo't lalo na sa ating lungsod, nakita ko may mga sektor ng lipunan na kailangan mapakinggan. Ako po'y tumatayo dito sa inyong harapan para ipaglaban ang boses ng ating mga lolo at lola. Meron ba mga lolo at lola dito ngayon? Dahil tinitingnan ko kayo para magkakapareho lang kayo ng edad. Pero sa totoo lang, nakakalungkot na makita na marami sa ating mga lolo at lola na mapabayaan na. Naniniwala ako na kung gumagana ang gobyerno, dapat humahaba ang buhay ng ating mga senior citizens dito sa Maynila. Dahil gaya nung si Yorme ang alkalde natin dito, siksik liglig ang gamot noon at vitamina at bakuna sa mga health centers at mga ospital. Na yan po ang isa sa isusulong natin balang araw. Ako rin ay tumatayo dito sa inyong harapan para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na may kapansanan. Sa mga hindi po may alam, meron po kaming inadopt o inampon na 2 may kapansanan. Nakita ko, mahirap mabuhay pag ikaw ay isang PWD. Sila rin balang araw ay magkakaroon na ng boses dito sa ating lungsod at ipaglalaban na natin sila. Narito rin ako tumatayo para sa mga magulang. Taas ang kamay ng mga magulang dito. Magulang rin po ako. Akala ng iba, bata pa ako. Pero gurang na ang katambalan ni Yorme. 43 years old na po ako. May 3 na po akong malalaking mga anak. At halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya sa mga nag-iisip na dalaga pa ako, sorry, dala na po ako. Pero alam ko ano ang takot nyo. Alam ko rin ano ang dasal nyo araw-araw. Na ang inyong mga anak, alam nyo, susuportahan ng gobyerno pagdating sa kanilang edukasyon. At nakita nyo nung ng alkalde natin ng Maynila, si Yorme, ang gaganda ng mga paaralan na nabuo dito sa Maynila. Naaalala niyo po yun?
Sabi ni Yorme sa akin, papadamihin pa daw namin yun at susuportahan namin ang mga kabataan dito, lalo na ang mga bata na nagnanais na sila ay magkaroon ng panlaban sa buhay. At narito rin ako, tumatayo para sa mga LGBTQ+ community. Artista po ako dati nung bata pa ako, working student po ako. At doon ko nakita hindi patas ang panlaban nila. At dahil dyan, sisiguraduhin natin na dito sa Maynila, pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat ng mga batang Maynila. Alam niyo, sa bawat distrito na aming pinupuntahan ni Yorme, iisa lamang ang isinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Nahihiya pa kayo. Pero pagpunta namin sa barangay nyo, kung makasigaw kayo, akala nyo may sunog. Bumalik ka na! Tama ba? Pero alam ko po na ang sigaw nyo na bumalik na si Yorme, dahil nagdadasal kayo at nagnanais muli ang inyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno na mabilis kumilos, na alam nyo merong malasakit para sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Tamagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama nyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga polisiya, ordinansa na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alcalde balang araw na susuportahan nyo, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man akong isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bilang bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, bata pa lang ako, nakikinig na po ako sa hinaing ng mga Manilenyo. Hindi nyo man ako nakita, ngunit sa lahat at maraming programa ng aking ama, ako po ay nandun sa likuran niya, sumusuporta bilang isang misyonaryo. Alam nyo, sa totoo lang, sa anim kami magkakapatid at ako po ang pang-anim, ako po ang bunso. Masasabi ko, ako ang hinulma ng aking ama, ng Panginoon at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa Maynila. Dahil sa anim na magkakapatid, ako lang po ang nakapagtapos ng Political Science, Major in Governance. At nung ang aking ama ay Vice Alcalde ng Maynila na nakakuha ng 2 termino, hindi po niya ako tinantanan nun at tinuro niya sa akin kung paano maging isang magaling na Vice Alcalde na mabisa na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya mga kaagapay, narito ako sa inyong harapan. Alam ko mahal niyo si Yorme, tama ba ako? Yes! Makakaasa kayo na balang araw susuportahan ko po ng buong buo ang inyong mahal na si Yorme Isko Moreno Tamagoso. Ang naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay para sa bawat isang kaagapay na narito ngayon. Alam nyo, ang trabaho ng Vice Alcalde ay gumawa ng programa na dapat nakaangkla at nakasuporta sa kanyang alkalde. At nung kami nagkukwentuhan kung ano ang plano namin dito sa Maynila, ang gusto ni Yorme, maibalik ang isang magaling na minimum basic needs support sa bawat batang Maynila. Na habang inaayos namin ang minimum basic needs ninyo, ang dala ko po sa tambalan namin ay livelihood. Dahil nakita ko, bilang isang broadcast journalist, marami sa kahirapan na pinagdadaanan nyo maaayos kung bawat Manilenyo ay marunong tumayo sa kanilang mga paa. At hindi kayo mapapahiya sa akin. Dahil bilang direktora ng Kababaihang Maynila, 40 years, isinusulong po namin ang livelihood training para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya balang araw, habang nabubuhay muli ang Maynila, makakasiguro kayo na pati ang mga Manilenyo buhay na buhay at babalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Ang tawag po sa akin ay liwanag ng Maynila. Pero sa totoo lang, ako lang ang sisindi ng pag-asa muli sa inyong mga puso. Dahil naniniwala ako na pag kayo ay magkaroon muli ng pag-asa na merong gobyerno na makikinig
at mabilis na tutulong sa inyong mga pangangailangan. Alam ko, kayo mismo ang magpapaliwanag sa Maynila. Alam niyo mga kaagapay, sabi po sa akin ni Yorme, kayo raw ang mga kakampi niya sa bawat laban niya dito sa Maynila. Tama ba ko? At sinabi niya, niyabang niya, na marami raw po kayong natulungan. Tama po ba ako? Mula sa konsihal, congressman, vice mayor, mayor, marami raw kayong nasuportahan. Kaya ako nandito para ipresenta ang aking sarili, nakikiusap. Sana tanggapin niyo rin ako bilang kaibigan, bilang apo, bilang anak, at bilang kapitbahay. Dahil makakasiguro kayo na habang ipinaglalaban ni Yorme ang kapakanan ninyo, ako po ay susuporta kay Yorme ng buong-buo balang araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. At alam ko, magagawa natin itong lahat kung kasama natin ang Panginoon sa ating laban. Kaya, Manila!